Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating pong Kura Paroko, Father Hans, sa ating katuwang na pari, at sa inyo pong lahat, mga kapatid, magandang gabi. Pakibati po na maingitian yung katabi at pakisabi, maganda ka pa sa gabi. Palakpakan natin ng Panginoon. Mga kapatid, isang tanong ng puno ng makamundong ambisyon ang naging mitya ng diskurso sa ating gospel ngayon. Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Sa ating lipunan ngayon, ang dakila ay ang maraming followers, ang may mataas sa posisyon, ang mga may makakapal na laman ng pitaka, at ang may kapangyarihang mag-utos. Sanay tayo sa palakihan, pataasan, at pasikatan. Ngunit, gumawa si Jesus ng isang radikal na eksena. Kumuha siya ng isang maliit na bata, itinataguyod sa gitna nila at sinabi, "Maliban na kayo'y magbago at maging tulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit." Binaliktad ng Diyos ang piramid ng mundo. Sa mata ng Diyos, ang landas pataas ay ang landas pababa. Upang mas lalo nating mayakap ang mensaheng ito sa ating buhay, pagnilayan po natin ang tatlong makasaysayan at makahulugang puntos na nag-uugnay sa ating pagbasa. At ganoon din po sa ating debosyon sa ating patrona, ang Mahal na Birhen ng Asunsyon. Una, ang radikal na pagtitiwala. Pakisabi nga po, pagtitiwala. Sige nga po, harapin mo ang iyong katabi, sabihin mo, nagtitiwala ka ba? O sabihin mo, pautang naman. Alam niyo po, kapag sinabi ni Jesus na maging tulad ng isang bata, hindi niya tayo tinatawag na maging isip bata. Iba ang pagiging tulad ng isang bata sa isip bata. Ang nais ni Jesus is to be childlike, not childish.
Ang bata sa isa na unang kultura ay walang sariling lakas at walang ari-arian. Sila po ay mayroong radical dependence o kabuuang pag-asa sa kanilang magulang. Ang bata kapag natatakot o kapag magulo ang paligid, hindi naghahanap ng lohika. Kumakapit lamang ito sa kamay ng ama o ina at doon niya natatagpuan ang kapayapaan. Sino ang pinakadakilang bata na nagpapakita ng ganitong pagtitiwala? Walang iba kundi ang ating patrona, ang mahal na Birheng Maria. Sa gitna ng kaguluhan, pangamba at kawalan ng katiyakan, nang siya'y magdalang tao, hindi siya nagpanik. Bagkus ibinigay niya ang kanyang buong puso sa Diyos. Kaya naman ngayong ika-6 na araw ng ating nobena, tinatawagan din tayo na si Maria bilang ina ng kapayapaan. Na ang tunay na kapayapaan ay hindi ang pagkakaroon o pagkawala ng problema, kundi ang presensya ng Diyos sa ating puso. Kapag tayo ay naging parang bata o tulad ng isang bata, ay kumakapit kay Maria, ay parang kumakapit tayo kay Maria, ang ating ina. Ang kanyang kapayapaan ay nagpapatahimik sa mga bagyo ng ating buhay. Amen? Pagtitiwala. Pangalawa, hinahamon tayo sa ating unang pagbasa yung paglunok sa balumbon o ito yung tamis na pagpapakasakit at ang ilaw ng kaligtasan. In our first reading from the book of the prophet Ezekiel, inutusan ng Diyos itong propeta na ito na kainin ang isang balumbon ng kasulatan na punong-puno ng panaghoy at dusa. Pasimula, mukha ito nakakatakot at mapait. Ngunit nang kainin niya ito, ang sabi ni Ezekiel sa ating unang pagbasa, ito'y naging matamis na parang pulot-pukyutan sa aking bibig. Mga kapatid, sa tradisyon ng ating nobena, ating tinatanaw si Maria bilang reyna na pinutungan sa langit matapos sa kanyang matinding tiisin sa lupa. Isipin natin ang pait na ramdaman ni Maria habang nakatayo sa paanan ng krus. Pinanonood ng kanyang anak na nag-aagaw buhay. Mukhang madilim at mapait ang balumbo ng tadhana na ibinigay sa kanya. Ngunit dahil tinanggap niya ito ng may pag-ibig at pagsunod, ang pait ng krus ay naging tamis ng muling pagkabuhay. Dahil dito, si Maria ay naging ilaw sa kaligtasan. Sa gitna ng kadiliman ng kasalan at kamatayan, ang buhay ni Maria ay naging isang parola o lighthouse na nagtuturo sa atin kung nasaan si Jesus, ang tanging kaligtasan ng mundo. At panghuli, ang paghahanap sa nawawala o ito yung misyon ng pagiging ilaw at kapayapaan. Ang huling punto ay ang hamon sa ating ebanghelyo. Ang tunay na dakila ay hindi nagiiwan ng sinuman. Sinasabi ni Jesus na kung ang isang pastol ay may 100 tupat na walang isa, iiwan niyang 99 upang hanapin na nag-iisa. Ito ang puso ng Asunsyon. Si Maria na iniakyat sa langit ay hindi naging isang reyna na malayo sa atin. Siya ay ang ina na patuloy na nagiging ilaw sa mga madidilim na sulok ng ating buhay. Naghahanap sa mga anak niyang naliligaw, umiiyak at sugatan sa kasalanan, upang ihatid sila sa kapayapaan ni Kristo. Hindi tayo disposable o tinatapon sa puso ng Diyos at ni Maria. Bilang deboto ng mahal na Birhen, tinatawag din tayong maging katulad niya sa ating pamilya, sa ating komunidad. Kaya nga magandang tanungin, tayo ba'y nagiging ina o ama ng kapayapaan? O tayo nagdadala ng chismis at pagkababahagi? Tayo ba'y nagiging ilaw sa mga nawawalan ng pag-asa? O tayo ay nagdaragdag ng dilim sa kanilang buhay? Ang tunay na kadakilaan ay ang paggabay sa mga naliligaw pabalik sa kawan ng Diyos. Kaya naman mga kapatid, sa kapistahan ng ating mahal na patrona, few days from now na ating pinaghahandaan, ay isang pangako na darating ang araw na itataas din tayo ng Diyos mula sa alabok ng ating mga kabiguan at dusa. Ngunit ang tayong paraan upang itaas tayo ng Diyos sa langit ay matuto tayong magpakababa.
dito sa lupa tulad ng isang maliit na bata. At hayaan niyo pong tapusin ko ang aking pagninilay sa isang kwento. Okay lang po ba? Wala naman kayong choice. Ako yung pare, no? One day daw po, meron daw pong isang professor na sumakay sa isang maliit na boat, no, sa bangka. Tinanong niya ang namamangka, alam mo ba ang tungkol sa science at physics? Sumagot ang namamangka, nako, hindi po, professor. Sabi ng professor, sayang, nawalan ka ng 25% ng iyong buhay. Nagpatuloy sila sa paglalayag at itanong uli ng professor, ang tungkol sa kasaysayan at ekonomiya, alam mo ba? Sabi ulit na namamangka na may pagkamot sa ulo, naku, pasensya po, professor, hindi rin po Sabi ng professor, napakalaking kawalan, nawalan ka na ng 15% sa iyong buhay. Maya-maya, biglang bumugso ang malakas na bagyo, kaya ang taas ng alon, pati hangin. Sa pagkakataong ito, ang mamamangka naman ang nagtanong sa professor, Professor, alam niyo po ba paanong lumangoy? Sumagot ng professor na nanginginig sa takot at ang sabi niya, naku, hindi ako marunong lumangoy. Kaya sabi ng namamangka, dahil po dyan, mukhang mawawalan kayo ng 100% na buhay ninyo. Mga kapatid, madalas tayong maging katulad ng professor sa kwento. Akala natin dahil marami tayong alam, dahil mataas ang ating narating, o dahil sikat na tayo, ay ligtas na tayo. Ngunit sa harap ng mga unos ng buhay, sa harap ng kamatayan, at sa harap ng trono ng Diyos, ang mga diploma, ang kayamanan, at titulo ay walang silbi. Kung hindi naman tayo marunong lumangoy, lumangoy saan? Lumangoy sa agos ng pagpapakumbaba, lumangoy sa pagtitiwala sa Diyos, sapagkat ang pagpapakumbaba ang siyang magliligtas sa atin. Kaya sa pagpapatuloy natin ng Misa Nobenaryo, ngayong ika-6 na araw, lumapit tayo sa ating patrona, si Maria na ina ng kapayapaan at ilaw sa kaligtasan. Hawakan natin ang kanyang kamay, maging maliit tayo sa mata ng mundo, upang maging dakila tayo sa piling na Ama, at upang ang ating buhay ay maging liwanag din para sa kaligtasan ng iba. Mahal na Ina ng Asunsyon, ipanalangin mo kami. Amen.